Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Mabigat ang katahimikan sa loob ng silid matapos bumagsak si Zhang Yang sa lapag, dahan-daang naglakad palapit ang ating bida at malamig na ipinaalala sa babae na ito ang pinakanakakakilala kung anong klaseng tao ba talaga si Zhang Xian. Seryoso at walang anumang emosyon ang mukha ng ating bida na nakatingin sa wasak na ginang, kalmado niyang inamin na wala siyang ideya sa tunay na pagkatao ng anak-anakan nito, ngunit may isang bagay siyang pilit na pinaninindigan. Tahimik lamang na nakayuko si Zhang Yang at tila nawalan na ng kaluluwa dahil sa matinding pagkakanulo na kanyang natamo. Sa mga sandaling iyon ay tuluyang binitawan ng ating bida ang pinal na salita upang ibaon sa isipan ng babae ang katotohanan. Diretsahan niyang sinabi na kailanman ay hindi siya naniwala na magiging matibay ang isang relasyong walang halong tunay na pagmamahal at nakabase lamang sa madilim at pansamantalang pagnanasa. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pagdurog sa natitirang pag-asa ni Zhang Yang sa pamamagitan ng paglalatag ng praktikal na katotohanan tungkol kay Zhang Xian. Malinaw niyang ipinaliwanag na ang lalaki ay isang mayamang tagapagmana na nasa kasagsagan pa lamang ng kanyang kabataan at nagtataglay ng malaking ari-arian. Dahil sa yaman at estado nito ay madali nitong makukuha ang lahat ng layaw na naisin nito lalo na pagdating sa mga kababaihan na tahasang ibibigay ang kanilang mga sarili upang paligayahin siya. Kalmado ngunit matalim na idinugtong ng ating bida ang pinakamasakit na katanungan para sa ginang, tinanong niya kung bakit papipiliin ng isang lalaking may kalayaang lumangoy sa isang malawak na karagatan ng mga babae na isakripisyo ang kanyang sariling buhay at kinabukasan para lamang sa iisang tao. Ang malamig na lohikang ito ay tuluyan ng bumasag sa ilusyon ni Zhang Yang kaya nakayuko na lamang siya sa lapag na tila nawala na ng anumang lakas upang ipagtanggol pa ang kanyang sarili. Mabilis na ibinagsak ng ating bida ang kanyang huling patibong bago pa man tuluyang sumuko si Zhang Yang. Kalmado siyang lumuhod sa harap ng ginang at pinalabas na ang ginagawa niyang pagtatanong ay direktang utos mula kay Maestrado Zhu, na ipinakilala niya bilang isang opisyal na pinapahalagahan ng hustisya at hindi basta-basta naniniwala sa isang panig lamang ng kwento. Upang bigyan ng huwad na pag-asa ang naguguluhang babae ay nag-iwan ang ating bida ng isang nakakalokong ngiti bago idinugtong ang kanyang alok. Seryoso niyang sinabi na kung aaminin ni Zhang Yang ang buong katotohanan ay may ipinangako di umano si Maestrado Zhu na maaari nitong tanggalin ang parusang kamatayan na naghihintay sa kanya. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon ay tila nabuhayan ng dugo ang ginang, na halos umiyak sa pag-asam habang desperadong tinatanong kung totoo ba ang lahat ng kanyang narinig. Hindi man lang nagpakita ng anumang pag-aalinlangan ang ating bida at walang kurap na sinigurong totoo ang kanyang sinabi, ngunit sa kabilang banda ay tahimik niyang inamin sa kanyang isipan na ang lahat ng iyon ay isa lamang malaking kasinungalingan upang tuluyan ng paaminin ang nagngangalang Yang Xinjian na kilala rin bilang Zhang Yang. Sa katotohanan ay malinaw na isinasaad sa batas ng kanilang bansa na ang parusa para sa pagtataksil at pagpaslang sa sariling asawa ay isang malagim na kamatayan para sa babae at pugot-ulo naman para sa kalaguyo, kaya naman imposibleng mangyari ang pangako ng ating bida na iligtas ang buhay ng ginang mula sa bitayan. Nang dalhin ang isinulat na pag-amin ni Yang Xinjian sa madilim na selda ni Zhang Xian ay tuluyan ng nawasak ang huling depensa ng lalaki, dahil sa matinding gulat at kawalan ng lusot sa mga inilatag na ebidensya ay napilitan din itong isuko ang katotohanan at walang nagawa kundi ang pumirma sa sarili nitong pag-amin. Hindi kalaunan sa loob ng pangunahing bulwagan ay manganginig sa galit si Maestrado Zhu habang mahigpit na hawak ang opisyal na salaysay ng dalawa, gigil na gigil siyang nagbitiw ng mabibigat na salita laban sa magkalaguyo dahil sa tindi ng kanyang pandidiri sa kanilang kawalan ng moralidad. Ngunit mabilis ding napalitan ng malaking ngiti ang kanyang mukha nang balingan niya ang ating bida na tahimik na nakatayo sa kanyang gilid, buong galit na pinuri ng Maestrado ang napakagaling na diskarte nito at sinabing tiyak na itatala niya ang malaking ambag na ito, kalmado namang yumuko ang ating bida at magalang na sumagot na natutunan lamang niya ang mga simpleng galawang iyon dahil sa mahusay na paggabay mismo ni Maestrado Zhu. Pagkalabas ng bulwagan ay isang malalim na pagtataka ang bumalot sa isipan ni Constable Wang. Tahimik lamang siyang nakatingin sa likuran ng ating bida at pilit na inaanalisa ang matinding pagbabago nito. Sa kanyang pagkakaalala ay isa lamang itong matigas ang ulo at baguhang walang ibang alam kundi ang magtrabaho, kaya naman labis siyang naguguluhan kung paano ito biglang naging isang napakahusay na investigador na kayang lutisin ang ganoong kabigat na kaso sa isang iglap. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip ng masayang sumalubong sa kanila si Clerk Lee.
Kasunod nito ay isang masiglang kasamahan ng biglang umakbay sa ating bida na may dalang napakagandang paanyaya. Bilang pasasalamat daw sa malaking tulong nito sa paglutas ng nakaraang problema ay inalok siya nitong magtungo sa isang sikat na bahay aliwan upang maranasan na nito ang kaligayahang maging isang ganap na lalaki. Dahil sa mapanuksong alok na iyon ay hindi magkamayaw sa pagpipigil ng tawa sina Constable Wang at Clerk Lee sa gilid. Agad namang nagtanong si Clerk Lee kung ililibre rin ba sila ng lalaki dahil tiyak na malaking halaga ng pilak ang kakailanganin nila doon. Sa halip na matuwa ay isang blankong ekspresyon ang iginawad ng ating bida nang mabilis niyang mapagtanto na sa kabila ng masiglang paanyaya ay wala naman pala talagang balak maglabas ng sariling pera ang umakbay sa kanya. Mabilis na umatras ang ating bida habang namumula ang mukha at pilit na idinadahilan na hindi siya ang ganoong klaseng tao kaya hindi na siya sasama pa. Subalit ang totoo ay mayroon siyang malaking sekreto na pumipigil sa kanya, kung saan kapag naiwala niya ang kanyang kalinisan bago umabot sa susunod na antas ng kanyang pagsasanay ay habang buhay na siyang hindi makakapasok sa Chi Training Realm, at bukod pa rito ay marami na rin siyang alam tungkol sa sistema ng mga lugar na iyon kaya hindi na bago sa kanya ang kalakaran. Ipinagpatuloy niya sa kanyang isipan na sa mundong iyon ay may dalawang klase ng bahay aliwan. Ang una ay ang mga simpleng paupuhang kwarto na kadalasang pinupuntahan lamang ng mga pangkaraniwang mamamayan, habang ang pangalawa ay ang mga mamahalin at malalaking establishmento na eksklusibo para sa mga mayayamang negosyante at matataas na opisyal, ngunit sa lahat ng iyon ay may isang pangalan na palaging nangunguna at kinikilala bilang sentro ng kultura ng aliw sa buong bansa. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Constable Wang habang masiglang kinukwento ang mga detalye tungkol sa sikat na Jiao Fangxi. Buong pananabik niyang inilarawan na ang mga babae roon ay may mga pambihirang ganda dahil karamihan sa kanila ay mga kamag-anak ng mga opisyal na nahatulan ng krimen, kaya naman likas na makinis at malambot ang kanilang mga balat na tila mamahaling porselana. Patuloy na nagmalaki ang opisyal at sinabing noong unang bahagi ng taon ay maswerte niyang nasal ayan ang sikat na courtesan na nagngangalang Foxy Ang na nagtataglay ng gandang hindi may kukumpara sa iba. Nang marinig iyon ay napalingon ng ngumunguyang si Clerk Lee at inosenteng nagtanong kung nakasama ba ni Constable Wang ang sikat na babae ng gabing iyon. Agad namang tumawa ng mayabang si Constable Wang at iginiit na mangyayari sana iyon kung hindi lamang siya naunahan ng ibang customer. Sa gitna ng pagyayabang na iyon ay bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin para sa ating bida, tuluyan ang natunaw ang kanyang pagpapanggap na isang matuwid na tao, at kalakip ang namumulang mukha pati na ang sabik na reaksyon ay walang pag-aalinlangan siyang nagtanong kung magkano ba ang eksaktong halaga ng pilak na kailangan para makatulog doon ng isang gabi. Napalunok si Constable Wang bago dahan daw ang itinaas ang kanyang tatlong daliri at pinagpapawisang sumagot na nagkakahalaga ito ng 30 piraso ng pilak. Sa pagkarinig pa lamang ng napakalaking halaga na iyon ay agad naglaho ang mapupulang pisngi ng ating bida at naging blanko ang kanyang ekspresyon. Mabilis niyang kumuha ng isang dakot ng mani mula sa nakangangang si Clerk Lee, at nakangising inialok ito kay Constable Wang habang pabirong sinabihan na kumain na muna ito dahil mukhang masyado nang nalalasing ang opisyal sa sarili nitong ilusyon. Sa isipan ng ating bida ay napakatanga ng ideya na gumastos ng ganoon kalaking halaga para lamang sa isang gabi. Naisip niyang sa halagang 30 pilak ay sapat na ito upang bumili at mag-uwi ng ilang kabataang babae na makakasama pa niya araw-araw para lamang maglaro ng mahjong. Kaya naman habang naglalakad palayo ay tahimik niyang ininsulto ang sarili at sinabing ang taong may sira na lamang sa ulo ang mag-aaksaya ng ganoon kalaking pera para lang makatabi ang isang sikat na courtesan. Samantala nang makabalik sa kanyang sariling tahimik na tahanan ay agad na umupo ang ating bida sa harap ng kanyang mesa upang magsimulang magsulat. Gamit ang kanyang pinsel ay maingat niyang itinala ang petsa sa kanyang talaarawan base sa sarili niyang kalkulasyon, kung saan napagtanto niyang 18 na pala ng Oktubre. Kalmado siyang ngumiti bago tahimik na inamin na hindi naman talaga siya isang perpekto at matuwid na tao, kaya naisip niyang panahon na upang tuluyang baguhin ang takbo ng kanyang pamumuhay sa mundong iyon. Matapos ang malalim na pag-iisip ay napatingin siya sa labas kung saan mapayapang naglalakad ang mga mangangalakal at mga mamamayan. Malinaw sa isipan ng ating bida na hindi palaging maganda ang labis na pag-asenso at paghangad ng mataas na pwesto, dahil napakaraming matataas na opisyal sa kasaysayan ang nauuwi lamang sa malagim na kamatayan at pagkawasak ng kanilang buong angkan. Para sa ating bida ay ang pinakamasarap at pinakaligtas na buhay ay ang maging bahagi lamang ng gitnang uri ng lipunan, sapat ang kanilang yaman upang mabuhay ng mas maginhawa kaysa sa mga pangkaraniwang tao.
ngunit sapat din ang baba ng kanilang estado upang hinding-hindi madamay sa mga madudugong labanan sa politika. Iyon ang eksaktong payapa at komportableng landas na determinado niyang tahakin simula sa araw na iyon. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pagsusulat sa tala-arawan at maligayang idinagdag na maswerte siyang nakapulot ng isang barya sa palengke ng araw na iyon. Kinabukasan ay naging maulap ang kalangitan at muling nagmuni-muni ang ating bida tungkol sa estado ng kanyang buhay, napagtanto niyang mas mapagkakatiwalaan ang ginto kaysa sa pilak sa mundong kanyang ginagalawan, kahit pa mababa ang katayuan ng mga negosyante sa kanilang lipunan. Dahil dito ay seryoso niyang pinag-isipan na magbitiw na sa kanyang posisyon sa mga susunod na araw, lalo na at napakababa ng kanyang buwanang sahod. Na binubuo lamang ng 2 piraso ng pilak at 1 kaban ng bigas. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay muli na namang sumingit sa kanyang imahinasyon ang napakagandang courtesan mula sa sikat na bahay aliwan. Sa pagkakataong iyon ay lalong tumindi ang kanyang determinasyon na yumaman upang matupad ang kanyang pangarap na maranasan ang ganoong karangyaan. Subalit nang sumapit ang ika-20 ng Oktubre ay nagbago ang kanyang isip at napagtantong huwag munang magmadaling magbitiw hanggat hindi pa niya nasisimulan ang kanyang planong negosyo. Hindi nagtagal paglabas niya ay nasaksihan niya ang isang nakakadismayang tagpo kung saan lantaran na ginagamit ng kanyang mga kapwa-opisyal ang kanilang mga badge upang mangikil ng salapi mula sa mga naghihirap na mga ngalakal. Tahimik lamang na pinanood ng ating bida ang pangangikil ngunit mababakas sa kanyang mukha ang kawalan ng gana. Dahil kahit na nangangarap siyang yumaman ay nananatiling buo ang kanyang prinsipyo at sadyang labag sa kanyang kalooban ang ganoong klaseng pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang pandidiri sa bulok na sistema ng lipunan ay batid din ng ating bida na wala siyang kapangyarihang baguhin ang nakasanayan ng kalakaran, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang ibaling ang atensyon sa isang piraso ng pilak na muli niyang napulot sa labas ng tanggapan. Pagsapit ng ika-21 ng Oktubre kung saan maganda at maaliwalas ang panahon, ay natagpuan na lamang ng ating bida ang kanyang sarili na tahimik na nakaupo sa loob ng isang bahay aliwan dahil isinama siya ni Constable Wang upang magsaya. Habang tahimik na umiinom ng kanyang tsaa ay maingat na pinagmasdan ng ating bida ang paligid at napagtantong mali pala ang kanyang inisyal na impresyon tungkol sa lugar na iyon. Sa kanyang pagkamangha ay hindi lang pala ito isang simpleng pugad ng laman kundi isang maayos na lugar kung saan maaaring makinig sa mga mahuhusay na pagtugtog ng musika at panunood ng mga dula. Ngunit sa kabilang silid ay dinag na dinag niya ang nakakakilabot na ungol at hilinghing ni Constable Wang habang nakikipagtalik sa isang babae. Dahil doon ay agad na napangiwi ang ating bida at pinagpawisan sa tindi ng hiya at pagkaasar sa naririnig. Tulala siyang napasandal sa kanyang kinauupuan at napabuntong hininga dahil sa matinding kalungkutan, habang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na hindi niya pa pwedeng basagin ang kanyang kalinisan dahil kasalukuyan pa siyang nasa unang hakbang ng pagpapakinis ng kanyang katawan at enerhiya. Ngunit tila pinagpala talaga ang ating bida ng mga araw na iyon, sa ilalim ng mesa sa loob ng bahay aliwan ay muli siyang nakapulot ng isa na namang piraso ng pilak. Napangiti siya ng malaki dahil ang halagang iyon ay eksaktong sapat upang bayaran ang kanyang ininom at kinain para sa araw na iyon. Pabiro pa niyang tinanong ang kanyang sarili sa kanyang tala-arawan kung sinasadya ba talaga ng tadhana na maging ganoon siya kaswerte. Dahil sa naramdamang libreng kaligayahan ay naging sunod-sunod ang pagbisita niya sa lugar na iyon. Mula ika-22 hanggang ika-24 ng Oktubre ay makikitang masayang-masaya ang ating bida na nakikipag-inuman kay Constable Wang. Namumula ang kanyang pisngi sa sobrang tuwa, at nang magtanong ang opisyal kung bakit napakaganda ng kanyang mood ay palihim na lang natawa ang ating bida dahil ang totoo ay masarap talaga sa pakiramdam ang magsaya ng walang inilalabas na pera. Subalit ang masayang swerteng iyon ay mayroon ding katapusan. Pagsapit ng ika-27 ng Oktubre ay nanginginig ang mga kamay ng ating bida habang iniaabot ang isang pirasong pilak mula mismo sa kanyang bulsa. Sa araw kasing iyon ay minalas siya at walang napulot na kahit anong barya sa paligid kaya napilitan siyang magbayad. Gamit ang kanyang sariling pondo. Paglabas niya ng establishmento ay tuluyan nang naglaho ang kanyang mga ngiti, bagamat masiglang nagpapalam ang babae sa likuran niya ay mababakas ang matinding inis sa nakakunot na noo ng ating bida, mariin siyang napabuntong hininga bago pabulong na isinumpa ang lugar na iyon, at buong inis na ibinulong sa sarili na hinding-hindi na siya muling babalik sa ganoong klaseng walang kwentang paligid dahil lang sa labis na panghihinayang sa nagastos na pilak. Pagsapit ng ika-28 ng Oktubre ay abala ang isipan ng ating bida sa pagpaplano ng mga paraan upang yumaman. Naisip niyang gumawa ng mga makabagong imbensyon mula sa kanyang nakagisnang mundo.
ngunit laking dismaya niya nang malamang mayroon na palang pulbura at mga kagamitang pandigma doon. Nadiskubre rin niya na gumagamit na sila ng sabon na may napakagandang epekto kaya lihim siyang nainas sa mga alchemist na nakaunang mag-discover ng mga iyon. Sa gitna ng pagkadismaya ay biglang nagliwanag ang kanyang isipan nang maisip niya ang paggawa ng salamin, sa buong aakalang tiyak na wala pa nito ang mga tao sa panahong iyon. Kinabukasan ay muling nabasag ang kanyang mga plano, nakakunot ang noo at bakas ang matinding iniis sa mukha ng ating bida na nakatitig sa isang maliit na bote na gawa sa salamin, bilang patunay na matagal na rin palang umiiral ang materyales na iyon sa kanilang bansa. Sa kabila ng magkakasunod na palpak na ideya ay muling sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi ng araw na iyon, pasikretong niyang tinakpan ang kanyang bibig nang makita si Xu Pingji na aligaga at tila maiiyak na sa paghahanap sa ilalim ng mga bato sa hardin. Masaya kasing isinulat ng ating bida na mayroon siyang napulot na isang pirasong pilak sa kanilang tahanan, na walang iba kundi ang nawawalang itinagong pera ni Xu Pingji. Dahil mayroon na naman siyang hawak na libreng pera, pagsapit ng ika-30 ng Oktubre ay masigla na namang nagtungo ang ating bida sa bahay aliwan. Makikita siyang namumula sa kalasinggan at tumatawang nakikipag-inuman sa mga kasamahan, kaya tuluyan na niyang kinalimutan ang panunumpang hindi na siya babalik sa lugar na iyon. Pagsapit naman ng huling araw ng buwan ay hindi pa rin siya sumuko sa pangarap na umasenso, at sa pagkakataong iyon ay napagtanto niyang ang pagpapabuti sa kalidad ng mga ordinaryong papel ang kanyang magiging panibagong negosyo. Patuloy na naglakbay ang isipan ng ating bida sa isang marangyang kinabukasan, masaya niyang inisip na kung magtatagumpay lamang ang kanyang plano sa paggawa ng kalidad na papel ay tiyak na dadagsa ang ginto sa kanyang harapan. Sa kanyang imahinasyon ay malaya na siyang makakakain ng mga pinakamasasarap na putahe at sa wakas ay makakasama na niya ang pinakamagandang babae sa bahay aliwan nang hindi iniisip ang gagastusin, subalit nang itapat na niya ang kanyang pinsel sa talaarawan upang isulat ang mga eksaktong hakbang sa paggawa nito ay marahas niya itong binilugan at binura. Sa sandaling iyon ay isang malaking sampal ng realidad ang tumama sa kanya nang mapagtantong wala pala siyang kahit anong alam sa mismong proseso ng paggawa ng papel. Dahil sa matinding pagkadismaya ay ibinalik na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagtatala ng kanyang araw at isinulat na muli siyang nakapulot ng isang pirasong pilak sa palengke. Bagamat masaya sa libreng pera ay hindi naiwasan ng ating bida na magtaka sa kanyang sarili kung bakit tila naging napakadalas at hinala na ang kanyang swerte sa pagpulot ng barya nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang lahat ng magandang swerte ay mayroon ding katapusan. Pagsapit ng ikatlong araw ng Nobyembre ay tuluyan nang naubos ang lahat ng kanyang naipong pondo, sinubukan niyang humingi ng tulong at umutang kay Xu Pingji. Ngunit, napakamot na lamang sa ulo ang kanyang tiyuhin dahil maski ito ay walang mailabas na kahit anong pera, dahil walang ibang malapitan ay napilitan ang ating bida na humarap kay Xu Xinian. Gaya ng inaasahan ay sinalubong siya nito ng matinding pandidiri at walang awang pangungut siya sa kanyang nakakaawang kalagayan. Subalit sa kabila ng matatalim na salita ay naging malambot pa rin ang puso ni Xu Xinian at inabutan siya ng 5 piraso ng pilak. Sa sobrang tuwa ng ating bida sa natanggap na biyaya ay bigla siyang nag-isip ng isang napakagandang papuri at modernmang isinigaw na mananatili sa madilim na gabi ang buong bansa kung hindi isinilang ang isang mahusay na tulad ni Xu Xinian. Dahil sa labis at nakakakilabot na pambobolang iyon ay hindi napigilan ni Xu Xinian na manginig at tuluyang kilabutan sa tindi ng pandidiri sa kanyang kaharap. Tuluyan ng tumakbo palayo si Xu Xinian habang pinagpapawisan sa tindi ng pandidiri sa natanggap na papuri. Sa kabilang banda ay tahimik na ngumiti ang ating bida habang tinitignan ang likod ng kanyang pinsan. Inamin niya sa kanyang isipan na kahit palaging masakit magsalita at may pagkamayabang si Xu Xinian ay mabuti naman pala talaga ang kalooban nito. Idinugtong pa ng ating bida ng may halong pambabola na kung hindi lamang sana sila magkadugo ay ituturing na niya itong pangunahing babae sa kanyang buhay. Makalipas ang 2 araw ay nagtungo ang ating bida at ang kanyang mga kasamahang opisyal sa isang tea house upang palipasin ang oras. Habang tahimik na nakikinig sa nagkukwentong matanda sa harap ay biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at lumabas ang isang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Naisip niyang kung isusulat lamang niya ang mga tanyag na nobela mula sa kanyang orihinal na mundo ay tiyak nakikita siya ng napakalaking pera ng walang kahirap-hirap. Labis na natuwa ang ating bida sa kanyang panibagong plano ngunit hindi doon natapos ang kanyang swerte ng araw na iyon. Pagbaba ng kanyang tingin ay laking gulat niya nang muling makapulot ng isang pirasong pilak sa mismong ilalim ng mesa ng tea house. Dahil sa sunod-sunod na swerteng iyon ay masayang inisip ng ating bida na sa wakas ay mayroon na ulit siyang panggastos para bumalik sa bahay aliwan kinabukasan.
Pagsapit ng ikapitong araw ng Nobyembre ay tuluyang nawasak ang panibagong pangarap ng ating bida na yumaman ng mabilisan. Nang maupo siya sa harap ng kanyang mesa ay agad siyang namutla at napagtantong masyado siyang naging inosente sa kanyang mga plano. Isang matinding sampal ng realidad ang tumama sa kanya nang maisip niyang ang isang nobela ay nagtataglay ng milyon-milyong salita, at isang purong kahibangan kung isusulat niya ang lahat ng iyon gamit lamang ang isang simpleng pinsel. Sinubukan niyang humanap ng ibang paraan at naisip na maaari naman siyang gumawa ng lapis mula sa uling upang mas mapabilis ang kanyang pagsusulat. Ngunit bago pa man niya simulan ng alternatibong solusyon na iyon ay isang mas malaking problema ang pumasok sa kanyang isipan. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang ating bida at marahas na napasabunot sa kanyang sariling buhok habang sumisigaw sa tindi ng pagkabigo. Sa huli ay napagtanto niyang wala rin palang kwenta ang lahat dahil hindi naman talaga niya kabisado ang eksaktong nilalaman ng mga nobelang nais niyang kopyahin. Sa sobrang inis ay tahimik na lamang niyang isinumpa ang kanyang sitwasyon at sinabing nabuhay pa siya sa ibang mundo ngunit wala man lang siyang kahit isang magandang makamit. Pagsapit ng ika-8 ng Nobyembre ay tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa matinding kalungkutan at pagkabigo ng ating bida. Basang-basa siya sa ulan at bakas ang labis na pagkadismaya sa kanyang mukha nang aminin niya sa sarili na kahit marami siyang kaalaman mula sa modernong mundo ay sadyang wala naman siyang kakayahang gawin itong tunay na pilak, dahil sa sitwasyong iyon ay lubusan niyang naramdaman ang malaking sablay ng kanyang pinag-aralang sistema ng edukasyon na ngayon ay walang silbi sa kanyang pag-asenso. Sa araw ding iyon ay nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang kanyang tiyuhin na si Xu Pingji na lalo lamang nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Mula sa kanilang usapan ay natuklasan ng ating bida na ang mundong ginagalawan niya ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala dahil tahasan at walang habas ang pamamayagpag ng mga tiwaling opisyal na patuloy na nagkakamal ng yaman. Buong pait niyang napagtanto na sadyang napakahirap ng makahanap ng malinis at tapat na opisyal sa kanilang gobyerno at tila mas madali pang makatagpo ng isang inosenteng babae sa loob ng bahay aliwan kaysa sa isang tuwid na pinuno. Kinabukasan pagsapit ng ika-9 ng Nobyembre ay naging maulap ang kalangitan at tahimik na lamang na nakapangalumbabo ang ating bida sa gilid ng kanyang bintana. Bakas ang matinding inip sa kanyang mukha habang naghihintay at nagtatanong sa kanyang isipan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pinupuntahan ni Chu Kaiwei mula sa Sishanjian. Nagtataka siya kung hindi ba talaga nahihikayat ang dalaga na malaman at makuha ang ipinagmamalaki niyang sikreto ng alchemy. Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip ay bigla na lamang naging madrama ang ekspresyon ng ating bida at tila ba napalibutan ng mga rosas ang kanyang imahinasyon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago inamin na sa gitna ng malamig at malupit na lipunang ito ay ang tanging hinahangad na lamang niya ay ang makaranas ng tunay na pag-ibig, at hindi kalaunan ay umalangaw ang kanyang desperado at nakakatawang sigaw mula sa loob ng mansyon kung saan malakas siyang nagmamakaawa na sana ay kunin na siya ni Chu Kaiwei dahil sukang-suka na siyang magpakahirap pa sa buhay. Pagsapit ng ika-10 ng Nobyembre ay hindi pa rin tuluyang sinusukuhan ng ating bida ang kanyang naudlot na plano sa pagsusulat ng nobela. Upang subukan ang ganda ng kanyang kwento ay matyaga niyang isinalaysay kina Xu Lingyu at Xu Lingyin ang isang sikat at nakakaiyak na kwento ng pag-ibig mula sa kanyang orihinal na mundo. Matapos marinig ang malungkot na trahedya ay mabilis na namula at nangilid ang mga luha sa mata ni Xu Lingyu dahil sa matinding emosyon. Sa kabilang banda ay nanatiling blanko ang inosenteng si Xu Lingyin na walang kahit anong luhang pamatak mula sa mga mata nito. Sa halip na makiramdam ay masigla pa itong humingi ng panibagong siopaw sa ating bida dahil naubos na nito ang kanyang kinakain. Dahil sa inis sa kawalan ng emosyon ng bata ay nakatanggap ng isang malakas na batok si Xu Lingyin na agad nagpalobo sa tuktok ng ulo nito. Mabilis na umiyak ng malakas ang makulit na bata, at kalmado namang inisip ng ating bida na nararapat lamang iyon dahil kailangan na nitong maranasan ang tunay na kalungkutan sa kanyang murang edad. Kinabukasan ay masayang nakipag-inuman ang ating bida kay Clerk Lee. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan ay masiglang nabanggit ng opisyal ang tungkol sa asawa ng hari ng Zhenbei na kinikilala bilang pinakamagandang prinsesa sa buong kaharian. Subalit hindi maipaliwanag ni Clerk Lee kung gaano ba talaga ito kaganda dahil narinig lamang din niya ang balitang iyon mula kay Maestrado Zhou. Dahil sa matinding kuryosidad ay umuwi ang ating bida at inusisa si Xu Pingji tungkol sa nasabing prinsesa. Halatang nahirapan at pinagpawisan si Xu Pingji sa paghahanap ng tamang salita mula sa limitadong bokabularyo nito para lamang ilarawan ang pisikal na anyo ng babae. Mula sa magulong paliwanag na iyon ay mabilis na nakuha ng ating bida ang pinakamahalagang detalye na sadyang napakalaki ng
Hinaharap nito, agad na naghugis puso ang mga mata ng ating bida at namula ang kanyang pisngi, at sa sandaling iyon ay tuluyan ng nabuhay ang kanyang matinding interes at pananabik na masilayan ang kinikilalang pinakamagandang prinsesa ng Dauphin. Pagsapit ng ika-12 ng Nobyembre ay tuluyan ng nilamon ng matinding pagkabigo ang ating bida. Marahas siyang napasapo sa kanyang noo at pinagpawisan sa tindi ng hiya dahil sa kabila ng lahat ng kanyang magagandang plano para yumaman ay wala man lang siyang naisakatuparan kahit isa, pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan na nagdala lamang ng kahihiyan sa mismong hanay ng mga taong napapadpad sa ibang mundo. Kinabukasan ay pormal na sumapit ang unang buwan ng ating bida sa dimensyong iyon. Mabilis na naglaho ang kanyang kalungkutan at napalitan ito ng malaking ngiti nang tuluyan niyang matanggap ang inaasam na sweldo mula sa tanggapan. Masaya niyang tinimbang ang maliit na supot ng barya sa kanyang kamay bago kalmadong nagdesisyon na pagbutihin na lamang muna ang kanyang trabaho bilang opisyal at isantabi ang pagmamadaling magnegosyo, dahil sa natanggap na biyaya ay hindi na naman nakapagpigil ang ating bida. Kaya pagsapit ng ika-14 ng Nobyembre ay namumula at masigla na naman siyang nakikipag-inuman sa loob ng paborito niyang bahay aliwan. Sa paglipas ng mga araw ay naisipan ng ating bida na subukan ang kanyang pisikal na kakayahan sa loob ng tahimik na patio. Sa ilalim ng isang malaking puno ay casual lamang siyang naghagis ng mga maliliit na patalim patungo sa isang nakasabit na kahoy na target. Nang suriin niya ang naging resulta ay agad siyang natigilan dahil ang lahat ng kanyang itinapon ng walang kahirap-hirap ay eksaktong bumaon sa pinakagitna. Nanlaki ang kanyang mga mata at bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha bago seryosong tumitig sa sarili niyang kamay. Sa mga sandaling iyon ay isang nakakagimbal ngunit nakakatuwang katotohanan ang pumasok sa kanyang isipan. Napagtanto niyang sadyang mayroong isang malaking problema sa kanyang bagong katawan, dahil hindi maipaliwanag at sadyang napaka-perpekto ng ibinigay na swerte at pisikal na husay sa kanya. Nagsimulang magtaka ang ating bida nang mapagtanto niya ang isang nakakabahalang pattern sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Sa loob ng magkakasunod na isang buwan ay palagi na lamang siyang nakakapulot ng pera sa iba't ibang lugar, at ang kabuuan nito ay umabot na sa 102 tiyan ng pilak. Ang halagang ito ay hindi biro dahil katumbas ito ng kalahating buwan niyang sweldo at kayang bumuhay ng isang ordinaryong pamilya sa loob ng 3 buwan, ngunit ang pinakanakapagtataka sa lahat ng ito ay ang katotohanang palaging eksaktong 1 tiyan ng pilak lamang ang kanyang napupulot sa bawat pagkakataon. Dahil sa sadyang nakakapagtakang swerteng ito ay tahimik na naupo ang ating bida sa labas ng patio habang umiihip ang malamig na hangin at nagpapalipad ng mga dahon sa kanyang paligid. Mahigpit siyang nakayakap sa kanyang mga tuhod at desperadong kinakausap ang hangin upang magmakaawa sa isang system na lumabas na at itigil na ang pakikipagtago sa kanya dahil alam niyang may malaking misteryo sa likod ng mga pangyayari. Dahan-daang napapikit ang ating bida sa pag-alala na sa nakalipas na 1 buwan ay ginawa na niya ang lahat ng posibleng paraan upang gisingin ang inaasahang system ngunit sadyang walang anumang himalang lumitaw. Sa halip na tuluyang malungkot ay isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago kalmadong hinimas ang kanyang baba. Buong pagmamalaki niyang inisip na marahil ay nagbago na talaga ang kanyang tadhana, mula sa pagiging isang taong napakamalas na hindi man lang manalo sa simpleng sugal noong nakaraang buhay, patungo sa pagiging isang nilalang na pinagpala. Nang walang katapat na swerte. Subalit bago pa man niya lubusang makumbinsi ang sarili sa magandang ideyang iyon ay isang nakakakilabot na katotohanan ang biglang sumampal sa kanyang isipan, mabilis na nawala ang kanyang ngiti at napalitan ito ng matinding panlulumo, nanlaki ang kanyang mga mata, at pasigaw na nagwala sa tindi ng takot. Sa sandaling iyon ay napagtanto ng ating bida na sa mga kwento at alamat ay kadalasang napakaikli at madyugo ang nagiging buhay ng mga taong nagtataglay ng ganoong klaseng pambihira at hindi maipaliwanag na swerte. Mabilis na napagtanto ng ating bida na ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan ay sigurado siyang walang ganitong klaseng swerte noong nabubuhay pa ito. Kung totoo mang mayroon itong pambihirang kakayahan na makapulot ng pilak araw-araw ay paniguradong hindi siya aawayin at palalayasin ni Liru, sa halip ay malamang na ituturing pa siyang parang isang Diyos na pinagsisilbihan at minamasahe ng maayos sa loob ng kanilang tahanan. Sa kanyang isipan ay malinaw na nabuo ang isang nakakakilabot ngunit nakakatawang senaryo kung saan ang buong pamilya Shu ay tuluyan ng nawala ng ganang magtrabaho at umasa na lamang sa biyaya ng kanyang mga kamay. Sabay-sabay na nakatitig sa kanya sina Shu Pingjiliru at Shu Linggayo na may mga nakakatakot at blankong mata habang sabik na tinatanong kung nakapulot ba siya ng pilak ngayong araw, na sinabayan pa ng inosenteng pakiusap ni Shu Lingyin na ibili ito ng matamis na candy.
Matapos ang nakakagimbal na imahinasyong iyon ay malalim na napabuntong hininga ang ating bida upang pakalmayan ang kanyang sarili, sumandal siya ng maayos sa kanyang kahoy na upuan sa patio at tahimik na pinagmasdan ang mga nalalaglag na dahon sa kanyang paligid. Inamin niya sa sarili na sadyang nakakakaba at nakakapangamba ang makatanggap ng isang pambihirang biyaya na walang malinaw na pinagmulan. Dahil wala naman siyang ibang magagawa upang takasan ang sitwasyon ay kalmado na lamang siyang nagdesisyon na harapin ang bawat araw ng dahan-dahan hanggang sa matuklasan niya ang tunay na dahilan sa likod ng misteryong ito. Samantala, ang maliit na patio na kasalukuyang tinutuluyan ng ating bida ay orihinal na pag-aari ng isang matandang katiwala ng pamilya Shu. Ito ay matatagpuan sa mismong tabi ng pangunahing mansyon at napaghihiwalay lamang ng isang manipis na pader. Subalit tuluyan itong nabakant matapos pumanaw ang nasabing katiwala. Muling bumalik sa alaala ng ating bida ang dahilan kung bakit siya napadpad doon. Noong araw na tuluyan silang magkasagutan ng kanyang tiyahin na si Liru, walang awang isinigaw ng ginang na isa siyang walang utang na loob at marahas siyang pinalaya sa mansyon. Sa tindi rin ng kanyang pride ay buong galit siyang sumagot na balang araw ay anggat siya sa buhay at siguradong pagsisisihan ng kanyang tiyahin ang mga binitiwang salita, dahil sa matinding sama ng loob mula sa away na iyon ay nagdesisyon ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan na lumipat ng tuluyan sa bakanteng patio upang humiwalay sa pamilya. Subalit sa kasalukuyan ay tila naglaho na ang bigat ng pride na iyon, isang malakas na tunog ng pagtalon ang umalangaw habang mabilis at masiglang lumundag ang ating bida pataas ng pader na naghihiwalay sa kanyang patio at sa mansyon ng pamilya Shu. Dahil araw ng kanyang pahinga, buong galit siyang nagpasya na makikain na lamang ng almusal sa bahay ng kanyang tiyuhin para makatipid sa gastusin. Habang nasa ere ay isang nakakalokong ngiti at hugis pusong mga mata ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay malinaw ang paninindigan na ang pera ay dapat lamang gastusin sa mga tunay na mahahalagang bagay, tulad ng pagbisita sa bahay aliwan upang makinig ng musika at makipag-asaran sa mga magagandang dalaga. Tahimik at formal na nagsimula ang almusal ng pamilya Shu sa loob ng malawak na hapagkainan. Magkatabing nakaupo sina Shu Pingji at Liru habang nasa kabilang dako naman ang kanilang dalawang anak na sina Shu Linggayo at ang makulit na si Shu Lingyin na abala sa pagmuya ng kanyang pagkain. Sa kabilang banda ay kapansin-pansin ang bakanteng upuan ni Shu Xinian na malamang ay abala na naman sa kanyang pag-aaral. Ang tahimik sanang umagang iyon ay biglang nabalot ng matinding inis para kay Liru, isang nakakairitang kuryente ng pagkabuisit ang tila gumapang sa kanyang isipan at bumakat ang matinding kunot sa kanyang noo habang nakatitig sa kanyang harapan. Tahimik siyang pinagpawisan habang pilit na kinakalma ang sarili at pabulong na nagreklamo kung bakit bigla na lamang sumingit sa kanilang pamilya ang kinaiinisan niyang pamangkin upang makikain ng libre. Sa halip na mahiya ay kalmado lamang na naupo ang ating bida sa bakanteng pwesto at inihanda ang kanyang sarili para kumain. Tahimik niyang sinuri ang inihandang almusal sa kanyang harapan na binubuo lamang ng 6 na pirasong siopaw, isang maliit na platito ng adobong labanos, isang mangkok ng tokwa, at isa pang mangkok ng lugaw. Bilang isang martial artist na patuloy na hinahasa ang pisikal na lakas ay sadyang napakalaki ng kanyang kinakailangang nutrisyon, kaya alam niyang ang nakahaing pagkain ay sisipat lamang upang mabawasan ng kaunti ang kanyang gutom. Dahil kulang ang kanyang pagkain ay mabilis na nagliwanag ang mga mata ng ating bida at bumaling sa inosenteng bata sa kanyang tabi. May halong kapilyuhan at pambabola sa kanyang ngiti habang malambing na kinukuskus ang kanyang mga palad at tinawag ang pansin ni Shu Lingyin na abala pa rin sa pagmuyan ng pagkain nito. Sa isang napakatamis na boses ay nagmakaawa ang ating bida at pinakiusapan ang maliit na si Shu Lingyin kung maaari ba siyang bigyan kahit isang pirasong siopaw lamang mula sa napakaraming pagkain nito. Nang marinig ang mapangahas na hiling na iyon ay sabay na nanlaki ang mga mata ni Shu Pingji at Liru habang hindi makapaniwalang nakatitig sa ating bida na nagawang manghingi ng pagkain mula sa isang inosenteng bata. Sa kabilang banda ay natigil naman sa pagmuya si Shu Lingyin at naguguluhang tinitigan ang nakangiting mukha ng kanyang kuya na tila ba hindi niya inaasahang sa kanya pa manghihingi ng pagkain ito. Nang marinig ang hiling na iyon ay mabilis na nagbago ang anyo ni Shu Lingyin. Tila naging isang maliit na demonyong nagbabantay ng sariling kayamanan ng bata at malakas na sumigaw ng pagtanggi upang protektahan ang kanyang pagkain. Napangisi na lamang ang ating bida at pinagpawisan ng bahagya dahil eksaktong inaasahan na niya ang ganoong maramo na reaksyon. Upang maisakatuparan ang kanyang plano ay gumamit siya ng isang matalinong patibong, dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng siopaw mula sa sarili niyang plato gamit ang kanyang chopstick at maingat itong inilagay sa harapan ni Shu Lingyin.
malambing niyang ipinaalala na huwag itong mag-alala dahil hindi niya hahayaang malugi ang kanyang bunsong kapatid. Kasunod nito ay binitiwan niya ang kanyang nakakalilitong katanungan at inusisa kung pag-aari na ba nilang dalawa ang 4 na siopaw dahil inilagay niya roon ang kanyang sariling pagkain. Sa tindi ng kasibaan ay mabilis na tumango at umungol ng pagsang-ayon si Xu Lingyin nang hindi man lang sinusuri ang malalim na kahulugan ng tanong. Nang makuha ang paborebleng sagot ay mas lalong lumawak ang ngiti ng ating bida. Itinaas niya ang kanyang hintuturo at masiglang nagmungkahi na kung pag-aari na nilang dalawa ang pagkain ay nararapat lamang na hatiin nila ito ng pantay. Biglang napapikit at seryosong napahawak sa kanyang baba si Xu Lingyin habang pilit na pinag-aga niya ang kanyang isipan, maingat niyang kinwenta na ang orihinal. Niyang pagkain ay 3 siopaw at nang idagdag ang isa mula sa ating bida ay naging 4 na ito. Matapos ang sandaling pag-iisip ay malakas na inihampas ng bata ang kanyang maliit na kamao sa kanyang palad na tila ba nakabuo ng isang napakatalinong conclusion, senyales na tuluyan na nga siyang nahulog sa nakakatawang bitag ng ating bida para lamang manakawin ng isang piraso ng almusal. Matapos makuha ang maling kalkulasyon ng bata ay isang mapanuksong ngisi ang gumuhit sa mukha ng ating bida na parang isang tunay na kawatan. Masigla siyang nagtaas ng hinlalaki upang purihin ang pag-uuto nito bago tuluyang isinakatuparan ang kanyang panlilinlang, malambing niyang ipinaliwanag na dahil may 4 na siopaw na sila ay kukuha siya ng 2 at maiiwan ang 2 kay Xu Lingyin, at bilang karagdagan ay bibigyan pa niya ito ng kalahating piraso ng pritong masa kaya malinaw na ang bata pa ang nakinabang sa kanilang kasunduan. Halos magningning na parang mga bituin ang malalaking mata ni Xu Lingyin nang marinig ang peking paliwanag na iyon. Sa tindi ng inosenteng tuwa ay masigla itong tumango at buong pusong naniwala na siya ang nanalo sa bentahan. Sa kabilang banda ay isang matinding kahiyan naman ang naramdaman ni Li Ru na tahimik na napasapaw sa kanyang noo, dahil hindi niya matanggap kung bakit sadyang napakahina ng pag-iisip ng kanyang sariling anak kumpara sa madiskarteng pamangkin. Ngunit bago pa man tuluyang masira ang araw ni Li Ru ay biglang nagliwanag ang kanyang mukha at napalitan ng isang malaking ngiti ang kaninang pagkadismaya. Masigla nitong tinawag ang pangalan ng kanyang anak nang mapansin ang pagdating nito. Mula sa maliwanag na patio ay dahan-daang naglakad papasok ang pamilyar at formal na figure ni Xu Xinian upang tuluyan ng samalaw sa kanilang maingay na almusal. Mula sa maliwanag na patio ay dahan-daang humakbang papasok ang pamilyar na figure ni Xu Xinian, subalit imbes na magpakita ng formal at matikas na tindig bilang isang iskolar ay tila naging isang ligaw na kaluluwa ang anyo nito. Namumutla ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga blangkong mata, at walang tigil siyang bumubulong ng mga hindi maintindihang salita na parang lumulutang sa hangin. Nang makita ang nakakakilabot na hitsura ng pinsan ay agad namang pinagpawisan ang ating bida at halos mabulunan sa hawak nitong siopaw. Sa kabilang banda ay punong-puno ng galit na sumalubong si Li Ru at malakas na binati ang tuluyang paglabas ng kanyang anak. Tahimik na umupo si Xu Xinian sa hapagkainan kasabay ng maingat na paglalapag ng karagdagang pagkain ng utosang si Lu E. Nang mapansin ang pagiging tulala ng anak ay mabilis na napalitan ng pag-aalala ang ngiti ni Li Ru. Malambing nitong pinangaralan si Xu Xinian na huwag na nitong piliting magkulong sa kwarto para lamang gumawa ng mga tula. Idinagdag pa ng ginang na bawat tao ay sadyang may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan kaya hindi na nito dapat pang intindihin ang mga walang kwentang usap-usapan ng ibang tao. Sa gitna ng pag-uusap ng mag-ina ay palihim na pinagmasdan ng ating bida ang kanyang pinsan, mula sa kanyang mga alaala ay malinaw niyang batid ang katotohanan tungkol sa kakayahan nito. Alam niyang sadyang napakahusay at walang katapat si Xu Xinian pagdating sa paggawa ng mga estratehiya at patakaran para sa gobyerno, subalit pagdating sa sining ng pagbuo ng tula ay iyon ang malinaw at pinakamalaking kahinaan nito. Walang anumang pag-aalinlangan na kumagit ang ating bida sa kanyang hawak na siopaw bago casual na binalingan ng kanyang pinsan. Kalmado niyang tinanong si Xu Xinian kung kailan ba ito tuluyang tatawid mula sa panimulang antas ng enlightenment patungo sa mas mataas na ikawalong antas na kilala bilang self-cultivation. Tahimik lamang na nakatingin si Xu Xinian na tila formal na kumakatawan sa bigat ng landas ng Confucianismo na kanyang tinatahak. Ang Yanlo Academy kung saan siya kasalukuyang nag-aaral ay hindi isang simpleng paaralan. Itinaguyod ito ng pinakapangunahing disipulo ng isang dakilang pantas kaya mayroon na itong umabot sa 1,200 taon ng mayamang kasaysayan. Dahil sa matibay na pundasyong ito ay kinikilala ang nasabing akademya bilang pinakasagradong lupa na pinapangarap tapos ng lahat ng mga nag-awesome na maging iskolar sa buong mundo.
Subalit ang walang katapat na prestihiyo ng Yanlo Academy ay hindi lamang nagmumula sa sikat na nagtatag nito. Seryosong ipinagmamalaki ng bawat mag-aaral doon na ang kanilang institusyon ay ang nag-iisa at huling natitirang lugar sa buong kaharian kung saan posibleng sanayin at palawakin ang tunay na kapangyarihan ng Confucianismo. Upang masagot ang katanungan ay seryosong ipinapaliwanag na ang kasalukuyang antas ni Zhou Xinian na tinatawag na Enlightenment ay ang ikasyam na baitang sa sistema ng Confucianismo. Ang antas na ito ay nagbibigay ng pambihirang talas ng memorya at kakayahang makapagbasa at matuto ng napakabilis. Sa pagkarinig nito ay isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ng ating bida. Pabiro niyang ininsalto ang pinsan at idiniin na kahit gaano pa ito katalino ay nananatiling basura at walang silbi ang pisikal na lakas nito sa isang totoong labanan. Dahil sa matinding inis ay nagtaas ng hawak na siopaw si Zhou Xinian na tila babatuhin ang ating bida. Bago naiinis na umurong at sinabing palalampasan na lamang niya ang pang-asar na iyon. Nang muling kumalma ang sitwasyon ay inamin ni Zhou Xinian na wala pa rin siyang malinaw na ideya kung paano aakyat sa ikawalong antas na kilala bilang self-cultivation. Seryoso niyang idinagdag na ayon sa kanyang mga guro ay kailangan niya itong matuklasan at maintindihan ng kusa gamit ang sariling pag-iisip, upang makatulong ay nagmungkahi ang ating bida na gamitin itong batayan ang nakaraang antas. Kaya casual siyang nagtanong kung paano ba tuluyang naabot ng kanyang pinsan ang ikasyam na baitang. Sa isang iglap ay tumayo si Zhou Xinian at buong yabang na inilatag ang kanyang mga braso sa ere na tila ba isang dakilang pantas. Madrama nitong ipinahayag na ang lihim sa pag-abot ng antas na iyon ay ang perpektong pagsasaulo ng lahat ng mga banal na kasulatan at ang tuluyang pagtatanim nito sa mismong kaluluwa na nangangailangan ng matinding pangunawa. Nang marinig ang proseso ng walang katapusang pagbabasa at pagsasaulo ay mabilis na napangiwi at pinagpawisan ang ating bida, napagtanto niyang kung ang martial arts ay nangangailangan ng madugong pagpapahirap sa pisikal na katawan, ang landas naman pala ng mga iskolar ay isang nakakabaliw na pagpapahirap sa isipan na hinding-hindi niya kailanman gugustuhing tahakin. Habang inaalala ang sariling karanasan sa pagiging isang martial artist ay seryosong nagtanong ang ating bida. Inusisa niya kung ang ikawalong antas na self-cultivation ng mga iskolar ay nangangailangan din ba ng pisikal na pagpapatibay ng katawan. Nang marinig ang tanong na ito ay mabilis na nainal si Zhou Xinian at matalim na tiningnan ang kanyang pinsan habang palihim na inireklamo sa kanyang isipan kung gaano talaga ito kay Rita kausap. Upang sagutin ang katanungan ay muling nag-umpisang magpaliwanag si Zhou Xinian. Kalmado nitong sinabi na ang isang iskolar na umabot na sa ikawalong antas ay nagkakaroon ng pusong walang anumang kinatatakutan, kung saan ang bawat salita at kilos nito ay nagiging labis na nakakumbinsi at may kakayahang mag-alab ng matinding determinasyon sa ibang tao. Idinagdag pa nito na palagi niyang sinusubukan na pag-aralan ang mga nakikitang kakayahan ng antas na ito upang maintindihan at mabuo sa kanyang isipan ang eksaktong proseso ng pagsasanay nito. Sa pagkarinig ng komplikadong diskarte ng pinsan ay isang nakakalokong ngiti ang muling gumuhit sa mukha ng ating bida. Tila nang iinsalto ay pabiro siyang nagtanong kung naging matagumpay ba ang nasabing paraan nito sa pag-iisip. Dahil sa diretsahang pang-asar na iyon ay tuluyan nang nawala ng maisagot si Zhou Xinian at nauwi sa isang mahaba at nakakailang na katahimikan ang kanilang pag-uusap, habang ang ating bida ay casual lamang nangungunguya ng kanyang hawak na siopaw. Sa halip na sagutin ang nakakainis na katanungan ng ating bida ay mabilis na ibinaling ni Zhou Xinian ang kanyang atensyon sa kanyang inang si Li Ru upang tuluyang ibahin ang usapan. Seryoso nitong ibinalita na isa sa mga nakatatandang guro nila sa akademya ang nakatakdang umalis upang magsilbi sa isang napakalayong lugar, kaya kinabukasan ay kailangan nilang mga estudyante na dumalo sa isang malaking pagtitipon upang personal na mag-alay ng mga tula bilang formal na pamamaalam. Nang makita ang ginawang mabilis na pag-iwas ng pinsan ay halos lumuwa ang mga mata ng ating bida sa inis, hindi makapaniwalang nagawa nitong magbingi-bingihan para lamang matakasan ang kanyang tanong. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Zhou Xinian sa ibabaw ng mesa, bakas ang matinding tensyon sa kanyang boses nang aminin niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabuo ng isang maayos na tula para sa pamamaalam. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapanik ay kalmado lamang na humigop ng sabaw si Zhu Lingyo at tahasang sinabing wala namang talento sa tula ang kanyang pangalawang kuya. Dahil sa prangkang komento na iyon ay mabilis na nagalit si Zhou Xinian at pasigaw na pinatigil ang kanyang kapatid. Agad namang sumingit si Li Ru upang ipagtanggol ang kanyang anak, galit nitong ipinagdiinan na nag-umapa sa husay ang kanyang anak at sadyang. Hindi lang talaga nito pinagtutuunan ng pansin ang sining ng tula,
Upang pakalmayan ang sitwasyon ay inosenteng nagmungkahi si Xu Pingji na magsulat na lamang ito ng kahit anong simpleng linya para matapos na ang problema. Palihim na tumawa ang ating bida habang nakikinig sa magulong usapan ng pamilya, upang mas lalo pang inisin ang kanyang pinsan ay pabiro niyang pinuri ang mother mang tulang isinigaw nito noong nagtangka itong magbigti sa ilalim ng puno. Sa muling pagbanggit ng napakayabang na linyang iyon ay tila nakatanggap ng isang nakakamatay na saksak sa dibdib si Xu Xinian. Isang matinding kahiyan ang sumampal sa kanyang pagkatao na nagdulot ng nakakatawang imahinasyon kung saan marahas siyang samuka ng dugo sa sobrang cringe. Mabilis na namula ang buong mukha ni Xu Xinian at pilit na umubo upang itago ang kanyang pagkawasak. Nang makabawi ng kaunting lakas ay seryoso niyang ipinaliwanag sa lahat kung bakit sadyang napakabigat ng kanyang pinagdadaanan. Ang gurong aalis ay hindi lamang isang ordinaryong tao kundi isang tanyag na pantas na labis na iginagalang sa buong mundo pagdating sa sining ng paggawa ng tula, at sa mga sandaling iyon ay malinaw sa lahat na nakasalalay sa isang maliit na papel ang buong reputasyon ng kanilang pinagmamalaking iskolar. Seryosong nakayuko si Xu Xinian habang malalim na pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang isipan ay batid niyang ang mga kapwa niya mag-aaral na dadalo sa pamamaalam ng kanilang dakilang guro ay sadyang mga bihasa rin sa paggawa ng tula. Malinaw sa kanyang intensyon na bukod sa pagpapakita ng matinding paggalang sa nakatatandang iskolar ay nais din niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makabuo ng matibay na koneksyon sa matataas na sirkulo ng akademya. Alam ni Xu Xinian na kung sakaling mapansin at purihin siya ng nasabing pantas ay napakaraming pintuan ng oportunidad ang siguradong magbubukas para sa kanya, subalit batid din niyang ang mga tunay at kagalang-galang na iskolar ay may matataas na prinsipyo kaya sadyang walang silbi ang simpleng pagbibigay ng suhol o pera, ang tanging paraan lamang upang makuha ang atensyon ng guro ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang obra na eksaktong tutugma sa malalim nitong panlasa. Habang tahimik siyang nag-aalala ay palihim naman siyang pinagmamasdan ng ating bida na masayang ngumunguya ng kanyang siopaw, isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa mukha ng ating bida habang palihim na pinupuri ang kanyang pinsan, dahil sa wakas ay natutunan na rin ng napakayabang na iskolar na gamitin ang pagbuo ng koneksyon para umangat sa lipunan. Ngunit sa likod ng seryosong anyo ni Xu Xinian ay may isang mabigat na konsensya ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Bumalik sa kanyang alaala ang kaunos-lunos na sitwasyon ng kanilang pamilya sa loob ng kulungan kung saan wala siyang nagawa upang iligtas ang mga ito. Buong pait niyang inisip na kung nakabuo lamang sana siya ng matibay na koneksyon sa tanyag na gurong iyon noon pa man, marahil ay hindi sila aabot sa puntong nagmamakaawa sila ngunit walang sinumang nais tumulong, at ang matinding pagsisising ito ang mismong nagtulak sa kanya upang desperadong maghanap ng paraan para mabuo ang perpektong tula. Sa kalagitnaan ng tensyonadong usapan ay biglang uminit ang ulo ni Li Ru at marahas na dinuro ang kanyang asawang si Xu Pingji. Galit nitong iginiit na ang kawalan ng talento ni Xu Xinian sa pagbuo ng tula ay manang-mana sa walang kwentang linya ng pamilya Xu. Buong pagmamalaki nitong itinaas ang kanyang noo at ipinagyabang na ang katalinuhan ng kanilang anak na umabot sa mataas na antas ng akademya ay utang na loob sa dugong iskolar ng kanyang sariling pamilya. Hindi naman nakapagpigil si Xu Pingji at mabilis na gumanti sa kay-abangan ng kanyang asawa, inis na itinuro ng padre de pamilya ang inosenteng si Xu Lingyin na sa mga sandaling iyon ay masayang nakanganga habang nagmamakaawa ng panibagong siopaw kalakip ang kanyang walang lamang plato. Sarkastikong ipinaalala ni Xu Pingji na ang batang iyon ay anak din ng ginang, na hanggang ngayon ay wala pa ring anumang muwang sa pag-aaral at tanging pagkain lamang ang inaatupag. Bago pa man tuluyang sumabog ang mag-asawa ay biglang sumingit ang ating bida mula sa gilid na may matalim na tingin. Galit niyang tinanong si Li Ru kung ang ibig ba nitong sabihin ay sadyang puro mga hangal ang nasa lahi ng kanilang pamilya. Mabilis namang bumawi ang Mat-Arey na tiyahin at matapang na ibinato pabalik ang insulto. Tahasang sinabing kung may katalinuhan sana ang ating bida ay hindi ito babagsak sa pagiging isang hamak na martial artist na kahit magsulat ng maayos ay hindi man lang magawa. Dahil sa nakakainsultong banat na iyon ay napangisi ng mayabang si Li Ru sa pag-aakalang tuluyan na niyang napatahimik ang kanyang pamangkin, subalit ang totoo ay sadyang hindi na pinansin ng ating bida ang walang kwentang bangayan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang baba habang malalim na nag-iisip, dahil napagtanto niyang kung nagagawa ng isang napakayabang na iskolar na tulad ni Xu Xinian na ibaba ang sariling pride para lamang makabuo ng koneksyon, ay paniguradong hindi ordinaryo at sadyang napakataas ng katayuan ng paalis na guro na iyon sa buong kaharian. Isang malalim na realisasyon ang mabilis na nabuo sa isipan ng ating bida.
Kung matutulungan niya si Shu Xinian na makuha ang loob ng dakilang guro, ang mga magiging koneksyon nito sa hinaharap ay paniguradong magiging koneksyon din niya bilang iisang pamilya. Dahil dito, napangisi siya at tahimik na nagdesisyon na hindi niya palalampasan ang perpektong pagkakataong ito. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at isang pilyong ngiti ang iginawad niya kay Liru na kasalukuyang nakapangalumbaba at walang ganang nakatingin sa kanya. Buong yabang niyang inihayag na kung paggawa lang naman ng tula ang problema ay kaya niya itong soasyunan, at idineklara niyang ipapakita niya sa kanyang tiyahin na bawat isa sa pamilya Shu ay nagtataglay ng pambihirang talento. Subalit sa halip na mamangha ay inirapan lamang siya ng pamilya. Walang kagat-kagat na inutos ni Liru kay Shu Lingyin na huwag pakinggan ang kahangalan ng ating bida, habang si Shu Pingji naman ay isang nakiusap na huwag na nitong pakialaman ang seryosong usapan ng mga iskolar para hindi na lalong lumala ang problema. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapag-isip ng iba pang pipigil sa kanya ay huminga ng malalim ang ating bida at bigla na lamang malakas na bumigkas ng isang makapangyarihang linya ng tula, ang dilaw na ulap ay kumalat ng 1,000 milya, at ang sikat ng araw ay unti-unting kumukupas. Sa isang iglap ay sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ni Liru, Shu Pingji, Shu Xinian, at Shu Linggayo, at isang nakakabinging katahimikan ang bumalat sa buong hapagkainan habang hindi sila makapaniwala sa napakalalim na tulang narinig nila mula sa isang hamak na martial artist. Hindi pa nakakabawi ang pamilya mula sa unang pagkabigla ng dahan-daang magsalin ng inumin ang ating bida sa kanyang saro. Sa sobrang kalma daw ng kanyang kilos ay parang wala siyang pakialam sa tensyong bumabalot sa silid habang seryoso niyang itinuloy ang pagbigkas, dinugtungan niya ang tula ng isang linyang naglalarawan sa malamig na hanging hilaga na humahampas sa mga ligaw na gansa, kasabay ng walang patid na pagbagsak ng makapal na nyebe. Agad namang pinagpawisan si Shu Xinian habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkamangha. Bilang isang bihasang iskolar ay mabilis na napagtanto niya ang pambihirang bigat at kalidad ng mga katagang iyon. Kusang. Naglaho ang 4 na sulok ng kanilang hapagkainan sa kanyang isipan, at sa halip ay malinaw na nakita ng kanyang mga mata ang isang malawak na kabundukan, dinala siya ng makapangyarihang tula sa isang malungkot na tanawin kung saan isang nag-iisang manlalakbay ang sumusuong sa makapal na nyebe habang malayang lumilipad ang mga gansa sa kalangitan. Kasunod ng nakakabinging katahimikan ay buong pagmamalaking itinaas ng ating bida ang kanyang saro. Isang puno ng kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang ibinabato ang huli at pinakamakapangyarihang linya ng kanyang tula. May himig ng katapangan niyang sinabi na huwag mag-alala kung walang makakasama sa mahabang paglalakbay, dahil sino ba naman sa buong mundo ang hindi nakakakilala sa isang dakilang tao. Dahil sa bigat ng mga huling katagang iyon ay tuluyan ng bumigay ang kamay ni Shu Xinian, nabitawan niya ang kanyang sipit na lumikha ng mahinang kalansing nang bumagsak ito sa ibabaw ng plato. Halos tumigil ang paghinga ng iskolar habang paulit-ulit na binubulong ang mga narinig na linya, lubos na hindi makapaniwala sa mismong nasaksihan. Ramdam sa bawat panginginig ng kanyang boses ang matinding paggalang sa narinig na obra, sa kanyang buong buhay bilang isang mag-aaral sa sikat na akademya ay iilan lamang ang tulang nagtataglay ng ganitong klaseng emosyon, doon na malinaw na napagtanto ni Shu Xinian na ang binigkas ng ating bida ay isang tunay at walang katapat na obra maestra. Matapos ang nakakabiglang tagpo sa loob ng hapagkainan ay isang panibagong uri naman ng banggaan ang naganap sa labas ng patio, mabilis na tumalon ang ating bida sa ere at buong lakas na inihataw pababa ang kanyang malapad na espada, sinalubong ito ni Shu Pingji gamit ang kanyang sariling sandata dahilan upang lumikha ito ng malakas na salpukan na nagpaulan ng mga kislap sa kanilang paligid. Nang matapos ang mabilis na palitan ng atake ay maayos na lumapag ang dalawa sa lupa. Isang malaking ngiti ng pagkamangha ang gumuhit sa mukha ni Shu Pingji habang masiglang pinupuri ang ating bida, inaming sadyang umangat na ang husay at bilis nito sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda ay bahagyaring pinagpawisan ang ating bida mula sa kanilang pagsasanay, isang punong-puno ng kumpiyansang ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang kalmado siyang tumugon at buong pagpapakumbabang tinanggap ang papuri mula sa kanyang tiyuhin. Matapos ang kanilang mabilis na pagsasanay ay sabay na naupo ang dalawa sa isang mesa upang magpunas ng pawis. Seryosong ipinaliwanag ni Shu Pingji na kung nais ng ating bida na mas umangat pa sa pagiging isang martial artist, kailangan nitong maabot ang ika-8 antas na kilala bilang Chi Refinang. Idinagdag pa ng kanyang tiyuhin na hindi ito magiging madali,
dahil bukod sa mga mamahaling halamang gamot ay kakailanganin din nito ang tulong ng isang master na nasa ikapitong antas upang formal na buksan ang tinatawag na pintuan ng kalangitan sa kanyang katawan. Inalala ni Xu Pingji na noong kanyang kapanahunan ay kinailangan pa niyang sumuong sa isang malaking digmaan upang makalakam ng sapat na merito, na ginamit niya bilang kapalit upang tulungan siya ng isang opisyal na maabot ang antas na iyon. Ngunit dahil sadyang mapayapa na ang kasalukuyang panahon, walang pagkakataon ng ating bida na gumawa ng parehong pamamaraan. Nang magtanong ang ating bida kung ano ba talaga ang nais nitong ipahiwatig, nauuto at isang inamin ng kanyang tiyuhin na mas mabuti pang kalimutan na lamang nito ang pagpapalakas at mag-focus na lang sa pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya. Nang marinig ang karaniwang pangaral na iyon mula sa nakatatanda ay mabilis na pinagpawisan ang ating bida, napangiwi na lamang siya dahil malinaw sa kanyang isipan na hindi pa siya maaaring mag-asawa, sapagkat ang maagang pagkawala ng kanyang kailan isang puri ay siguradong sisira sa pagkakataon niyang umangat ng antas, at dahil imposible nang makakuha ng merito mula sa gobyerno, napagtanto niyang iisang alternatibong paraan na lamang ang naiwan para sa kanya upang mabayaran ang isang master na tutulong sa kanya, at iyon ay ang paghahanap ng napakalaking halaga ng salapi. Upang lubos na maintindihan ang bigat ng problemang pinansyal na ito ay kailangang balikan ang mahigpit na batas ng kaharian. Sa mundong ito ay seryosong kinokontrol ng imperyo ang bilang ng mga martial artist dahil sa madalas na paglabag ng mga ito sa patakaran. Malinaw na nakasaad sa mga gintong kasulatan na mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang master na nasa ikapitong antas na palihim na buksan ang pintuan ng kalangitan para sa ibang tao, kung nais man nilang gawin ito para sa sariling pamilya ay kailangan muna nilang kumuha ng opisyal na pahintulot mula sa mga awtoridad. Ngunit sa kabila ng mga mahihigpit na batas na ito ay patuloy na bumabagsak ang kapangyarihan at imahe ng imperyo ng Dafeng, dahil sa pagkalat ng mga tiwali at sakam na opisyal sa pamahalaan ay naging karaniwan na lamang ang pagsuway sa mga nakasanayang patakaran. Ang bulok na sistemang ito ang naging dahilan upang maraming mga palihim na master ang malakas ang loob na nagbebenta ng kanilang ipinagbabawal na serbisyo kapalit ng malaking halaga sa mga madilim na eskinita ng black market. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit matagal na palang pinagpaplanuhan ng ating bida ang iba't ibang pamamaraan upang kumita ng napakalaking halaga ng salapi. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaalaman mula sa nakaraang buhay ay palihim siyang nag-isip ng mga modernong paraan tulad ng pagbuo ng salamin, pag-aaral ng pulbura, pagpapabuti ng kalidad ng papel, at maging ang pagkopya ng mga sikat na nobela upang ibenta sa mga tea house. Batid niyang kailangan niyang isakatuparan ang isa sa mga patagang negosyong ito upang makalakam ng perang ipapalit sa merito, dahil kung hindi ay tuluyan ng maglalaho ang kanyang pagkakataong lumakas. Sa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip ay hindi napigilan ng ating bida na makaramdam ng matinding pagkadismaya dahil sa patakaran ng kanyang pagsasanay. Isang nakakatawang ekspresyon ng galit ang gumuhit sa kanyang mukha habang inis na tinatanong ang sarili kung ano pa ba ang silbi ng kanyang pagkalalaki, kung mahigpit namang ipinagbabawal sa kanya na lapitan ang mga kababaihan para lang hindi masira ang kanyang nililinang na enerhiya. Bago pa man siya tuluyang malunod sa malungkot na katotohanan iyon ay biglang lumapit si Li Ru kay Xu Pingji kasama ang dalawang anak na babae, malambing na iminungkahi ng ginang na dahil araw ng pahinga ng padre de pamilya ay nararapat lamang na ilabas nito sina Xu Lingyo at Xu Lingyin upang magliwaliw sa bayan. Masayang sumang-ayon ang bunso sa pangarap na mamasyal, na sinabayan naman ng tahimik na paghihintay ng kanyang ate. Subalit sa halip na pumayag ay mabilis na pinagpawisan si Xu Pingji at agad na gumawa ng palusot para makatakas. Kinakabahan nitong idinahilan na may usapan na sila ng kanyang mga kasamahan sa trabaho para uminom kaya kailangan na niyang umalis ng maaga. Upang tuluyang matakasan ang obligasyon ay casual na lamang niyang inutos sa ating bida na ito na ang magsama sa dalawang babae sa labas. Ang biglaang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagkagulat kay Xu Lingyo, dahil hindi niya inaasahang ang kanyang nakatatandang pinsan pala ang biglang magbabantay sa kanila. Matapos ang nakakagulat na desisyon ni Xu Pingji ay dahan-daw ang napatingin si Xu Lingyo sa ating bida. Isang nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang pisngi bago mahinang pumayag sa plano, kalmado namang. Nakapangalumbabo ang ating bida at masayang sinabing sakto ang pagkakataon dahil wala rin naman siyang gagawin sa araw na iyon. Habang pinagmamasdan ng magkapatid ay pansamantalang lumipad ang isipan ng ating bida, palihim na nagtataka kung kumusta na kaya ang kalagayan ng kanyang mayabang na pinsan na si Xu Xinyan.
Sa parehong sandali sa isang malawak na lupain sa labas ng kabisera ay nagkatipon-tipon ang napakaraming iskolar sa harap ng isang malaking pavilion, naroon ang lahat ng mga mag-aaral upang formal na mag-alay ng pamamaalam para sa paalis na tanyag na guro na si Ziyang. Bakas ang matinding pananibik sa boses ng mga iskolar habang masiglang pinag-uusapan na kung sakaling makuha nila ang pambihirang paghanga ng dakilang pantas ay paniguradong magiging madali ang pag-angat ng kanilang mga karera sa pamahalaan. Sa kalagitnaan ng kumpol ay bumaling ang isa sa mga mag-aaral kay Shu Xinian na tahimik lamang na nakikinig sa kanilang tabi. Casual nitong tinanong kung nakapaghanda ba ito ng isang magandang tula para sa okasyon. Walang kahit sinuman sa mga naroon ang nakakaalam na sa ilalim ng kalmadong anyo ng kanilang kasamahan ay nagtatago ang isang walang katapat na obra maestrang magmumula sana sa isang hamak na martial artist, na ngayon ay handa ng yumanig sa buong mundo ng mga iskolar. Nang marinig ang katanungan ay palihim na napaubos si Shu Xinian habang mabilis na bumalik sa kanyang isipan ang ginawang pagtulong ng ating bida. Upang hindi mabisto ang buong katotohanan ay formal niyang ipinahayag na nakapaghanda lamang siya ng kalahating tula dahil na rin sa kakulangan sa oras. Matapos magpalusot ay kalmado niyang binalingan ang kanyang kasamahang nagngangalang Yung Shu upang pangaralan ito, tahasang sinabing masyado itong nakatutok sa pansariling ambisyon at paghangad ng mataas na katayuan. Agad namang dumipensa si Yung Shu at madiing ipinaliwanag na ang kanyang kagustuhang umangat ay hindi kailanman para sa makasariling layunin. Ipinagdiinan niya na ang malawak na karagatan ng pag-aaral ay katulad din ng magulong mundo ng politika, kung saan kailangan nilang magsikap at maging madiskarte upang hindi malunod sa agos. Mabilis na sumang-ayon ang isa pa nilang kasamahan habang seryosong ibinabaling ang kanilang talakayan sa mas mabigat na problema ng lipunan. Tuluyan nang naging seryoso ang paligid habang malalim na pinag-uusapan ng mga mag-aaral ang kaunos-lunos na kalagayan ng kanilang kaharian. Malinaw nilang inilarawan ang talamak na korupsyon sa pamahalaan kung saan patuloy na nagpapakasasa ang mga sakam na opisyal, habang walang awang nagdurusa ang mga inosenteng mamamayan sa gitna ng pananimantala at sunod-sunod na kalamidad. Dahil sa madilim na katotohanan ito ay naniniwala silang upang tuluyang mabago ang bulok na sistema at mailigtas ang bayan, kailangan nilang maging praktikal at gamitin ang bawat pagkakataong tulad nito upang makakuha ng pabor at makapasok sa kapangyarihan. Sa loob ng mismong pavilion kung saan nakatingin ang lahat ng mga mag-aaral ay isang tahimik at seryosong usapan ang nagaganap sa pagitan ng tatlo sa pinakamataas na haligi ng Yanlu Academy. Kalmadong hinaplos ni Limubay ang kanyang balbas at nagbigay ng kanyang komento sa sitwasyon. Ang taong ito ay hindi isang simpleng iskolar lamang sapagkat minsan siyang kinilala bilang pinakamagaling na manlalaro ng chess sa buong mundo. Bago tuluyang nagretiro makaraang matalo ng 3 beses sa isang tanyag na pinuno na nagngangalang Wei Gang, agad namang sumalungat sa kanyang opinyon si Zhang Shen na casual lamang na umiinom ng tsaa sa kanyang tabi. Ang lalaking ito ang mismong may akda ng sikat na 6 na estratehiya ng digmaan na patuloy na ginagamit ng mga matataas na opisyal ng imperyo hanggang sa kasalukuyan, dahilan upang kilalanin siya bilang kaysa isang military strategist na kayang tumapat sa pambihirang talino ni Wei Gang. Ang malalim na diskusyon ng dalawang alamat ay umiikot sa ikatlong lalaking kasama nila sa hapag na walang iba kundi ang mismong dahilan ng malaking pagtitipon sa labas. Isang mabigat na pagbuntong hininga ang pinakawalan ng tanyag na gurong si Master Ziyang bago nito mapait na inamin na sa huli ay pilit pa rin siyang inilalayo sa sentro ng pamahalaan. 22 taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang pagiging pinakamataas na iskolar ng kaharian upang tahimik na magturo sa akademya at maging isang iginagalang na dakilang pantas. Subalit ngayon ay napilitan siyang muling bumaba mula sa bundok dahil sa magulong laro ng politika, upang tanggapin ang isang napakabigat na posisyon bilang administrador sa malayong probinsya ng Qingzhou. Isang nakakabinging katahimikan ang pansamantalang bumalot sa 3 dakilang pantas bago ito tuluyang binasag ni Zhang Shen. Bakas ang matinding hinanakit sa boses nito habang ipinapaalala na ang tunay na problema sa likod ng pagpapatapon kay Master Ziyang ay walang iba kundi ang mga sakam na opisyal mula sa Guozijian Academy. Tahasang sinabi ng military strategist na hinding-hindi hahayaan ng mga tiwaling opisyal na iyon na muling makabangon ang kanilang Yanlu Academy. Agad namang sumang-ayon si Limubay habang inis na hinahampas ang kanyang pamaypay sa mesa. Buong pait niyang idiniin na ang mga taong nagmula sa Guozijian Academy ay pawang mga sipsip sa itaas at mapang-api sa ibaba. Galit nitong idinagdag na sa loob lamang ng hindi bababa sa 200 taon ng kanilang pamamahala, ay tuluyan na nilang winasak ang buong kaharian sa pamamagitan ng kanilang maruming laro sa politika.
Upang lubos na maintindihan ang matinding alitang ito sa pagitan ng dalawang akademya ay kailangang balikan ang isang madilim na bahagi ng kasaysayan, bilang isang institusyong itinatag ng mismong pangunahing disipulo ng isang dakilang pantas, seryosong ipinagmamalaki ng Yanlo Academy na sila ang nag-iisang tunay na tagapagmana ng Orthodox Confucianism, subalit 200 taon na ang nakalipas, isang malaking krisis ang naganap sa usapin ng pagpili ng susunod na emperador na naging dahilan upang tuluyang kamuhian ng hari ang kanilang akademya. Sa kasagsagan ng krisis na iyon ay isang taksil na guro mula sa mismong Yanlo Academy ang nakakita ng perpektong oportunidad para sa kanyang pansariling ambisyon. Humarap ito sa emperador at nag-alok ng isang bagong pilosopiyang tutugma sa pansariling kagustuhan ng hari, na tuluyang nagpabagsak sa paninindigan ng kanyang sariling akademya. Dahil sa ginawang pagtataksil na iyon ay buong lakas na sinuportahan ng emperador ang taksil na guro upang itatag ang Guozijian Academy, at mula sa araw na iyon, tuluyan ng inagaw ng bagong akademya ang pwesto ng Yanlo Academy bilang kaysa isang opisyal na institusyong nagsusuplay ng mga opisyal para sa pamahalaan. Kasunod ng malalim na pagbabalik tanaw sa nakaraan ay seryosong tumayo si Master Ziyang upang ipahayag ang kanyang tunay na layunin. Formal niyang ipinaliwanag na ang kanyang pag-alis ay hindi isang simpleng pagpapatapon, kundi isang hakbang upang magbukas ng bagong teritoryo at magtayo ng matibay na pundasyon para sa Yanlo Academy sa loob ng pamahalaan. Idinagdag pa ng dakilang pantas na upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng kanilang akademya ay kinakailangan nila ng mga natatanging kabataan na magpapatuloy ng kanilang laban. Pagkatapos ng seryosong usapan ay sabay-sabay nilang hinarap ang napakaraming mag-aaral na naghihintay sa labas ng pavilion. Kalmadong nagtanong si Limubay kung sino sa mga naroon ang handang mag-alay ng isang tula bilang formal na pamamaalam, upang mas lalong buhayin ang determinasyon ng mga iskolar ay nakangiting itinaas ni Master Ziyang ang kanyang sariling purple jade pendant, at idineklara na ibibigay niya ito bilang pabuya sa sinumang makakapagbigay ng pinakamagandang obra. Sa pagkakita ng pambihirang gantimpalang iyon ay mabilis na nagbulungan ang mga mag-aaral dahil sa matinding pananabik at pagkagulat, hindi nagtagal ay buong kumpiyansang humakbang paarap ang isang iskolar na nagngangalang Zhu Tuzi. Magalang itong yumuko sa harapan ng mga dakilang pantas bago matapang na ipinahayag ang kanyang kahandaang magbigay ng unang tula, labis na umaasang siya ang makakakuha ng pabor mula kay Master Ziyang. Matapos ang matapang na paghakbang ni Zhu Tuzi ay mabilis na sumunod ang iba pang mga mag-aaral na nagkakatipon sa labas ng pavilion. Naging maingay ang paligid habang nag-uunahang magpresenta ang mga iskolar, bawat isa ay sabik na makapag-alay ng kanilang inihandang obra upang makuha ang atensyon at pambihirang gantimpala mula sa mga dakilang pantas. Subalit makalipas lamang ang 2 oras ng walang patid na pagbigkas ay isang nakakatawa at kaunos-lunos na tagpo ang naganap sa loob ng pavilion. Tuluyang nawala ng kulay ang mga mata ni na Master Ziyang, Limubay, at Zhang Shen habang walang tigil na umaagos ang luha sa kanilang mga mukha. Halos sumabog ang isipan ng tatlong iginagalang na pantas sa sobrang basurang kalidad ng mga tulang narinig nila, dahil sa matinding trauma mula sa mga pinagsasabi ng kanilang mga estudyante ay sabay-sabay nilang naisip na tuluyan na talagang namatay ang sining ng tula sa kanilang henerasyon.